Magandang araw, Baguio City. Magandang araw, Pilipinas. Narito tayo sa isang konsultahang bayan kung saan ang principal speaker mo natin ay hindi magdadagdag at hindi na magsasalita kung hindi makikinig. Makikinig sa bayan sa mga pagiging ng mga ilang eksperto na may kinalaman sa mga tapos na mag-uusapan natin. Ang rules ng konsultahang bayan, magtatanong actually kay Senator Pin Lacson ay katulad ni Attorney Lyndon Aquino. Siya ay mula sa University of the Philippines, National College of Public Administration. Si Mayor Benji Magalo ng lungsod ng Baguio City. At of course, si Dean Rocky Belsuan, Dean ng College of Law ng San Beda University. Rules natin ay simple na. Pagkatapos may mga pinili ko tayo ng topics, una po dyan ay may kinalaman sa ano nangyari sa Myanmar, sa Thailand, 7.7 earthquake magnitude. Paano kung mangyari ulit at mangyari sa Metro Manila, anong dapat gawin ng mga senador at ng senador? Pagkatapos pag-uusapan natin ang ICC, ano ang sa tingin natin pagtingin ng mga panelists natin? At ano ang sa tingin nila dapat itanong sa Senado, sa senador? Pag-uusapan natin ang national budget. Napakaraming problema sa budget, pero hindi ko ako magtatanong. Ang magtatanong ay mga panelists natin, tingnan natin kung ano magiging katugunan ng ating panauhin. At of course, kasama dito ang audience. In-invite natin ang transport sector, in-invite natin ang business community, in-invite natin ang kabataan dito, at ilang representative ng kababaihan at iba pang civic society dito sa area. Pilitin lang po natin sapagkat tama-tama lang sa audience na ito. Pagkatapos ng ICC National Budget, pag-usapan natin anti-corruption, may pag-asa pa ito. Hindi ako ang magtatanong kayo at ang magtatanong ay ang panelists natin. At ang susunod na pag-usapan natin maliban sa anti-corruption, ang pinaka-importante. Paano natin lalabanan ang kahirapan sa ating bansa, sa lungsod na ito at sa buong bansa. Alright, magsisimula ko muna tayo sa Myanmar. Ang itatanong ko muna ay kay ang unang magtatanong at magbibigay ng kanyang puro-pura. Pagkatapos na isasagutin ni Senator Pin Lacson, anong natutunan natin at anong gusto niyong itanong? Mayor Benji, diretso ng kanya tayo. Anong gusto mong itanong at anong gusto mong rekomendasyon sa Senado na maaaring nakalimutan nila o dapat nilang gawin? Gusto sa akin tanong kay Senator Ping is, how far have we gone with regards to our resiliency program? Merong existing na batas na ngayon, 10121, yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Pwedeng ganito na yung pasa. Ako naman, mayroon ako experience sa Yolanda. Ang isang napasig kung ako lang sa batas, pwede siguro ipasok ito sa amendment for the existing law. Yung pag-identify ng mga disaster-prone areas, meaning national disaster mapping. Kulang yan eh, parang hindi natin lang tayo ba magpo-construct ng mga gusali o anumang mga infrastruktura sa lugar na alam na natin na vulnerable sa disaster. Like, noong nasa offer kami, meron na muna tatandaan na naging konsulta namin si Dr. Budilano ng Pinos Baños. Alam mo, nung in-identify niya yung nag-mapping sa Region 6, 7, and 8, ako, siyam yung kanyang in-identify na mga disasters, mga hazards. Sabi ko, pag sinunod natin yung, kasi minapping niya mga red dots eh, wala na tayo pagpatayuan ng mga housing dito, wala na tayo pagpatayuan ng mga school buildings, kasi halos lahat. Sabi niya, i-create na lang natin kung saan po pwede merong mitigation. So isa yun, yung mapping. Siguro isa pang pwedeng pag-aralan, yung OCD kasi, Office of Civil Defense, most of its personnel, mga naka-attach lang from DND, wala silang sariling personnel. Nung nag-offer ako ng resignation, sounds familiar, kasi yung nag-ano ako ng resignation letter, irrevocable, effective, pero petsa yun. Kasi wala na akong gagawin. Hindi ako binigyan ng implementation authority. Magka-craft lang ako ng yung CRRP, Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program. Nagawa na namin yun sa tulong ng mga CSOs, NGOs, international mga bilateral sa mga bilaterals. So, isang natutunan ko doon, yung OCD, dapat ilipat na natin from the Department of National Defense papunta sa Office of the President.
eliminate mo yung usual bureaucratic red tape. Bukod pa sa, wala silang sariling personnel, napaka-ad hoc yung kanilang ginagawa kasi mas na na-record sa DND, wala silang tao. So walang continuity yung kanilang pagtugon doon sa pagkami mga disasters, mapa-mitigation man, mapa-prevention man, o mapa-preparedness, medyo impaired yung kanilang base sa nila. So meron na nagpano pala, Department of Resilience, saka yung sa hazards. Pero at that time, ako kasi yung chairman ng Committee on Defense. Sa akin nakatoka yung mga fields. Sina Senator Subiri, marami nag-file. And nakontra naman doon sa policy ng gobyerno noon under former PRRT na right sizing. So hindi ko mailabas yung committee report kasi alam ko may pasama ng Kongreso, siya na ibibito. Kasi parang it-run counter to sa national policy na mag-right size yung gobyerno. Alright, bago yun, yung Office of Civil Defense from Department of National Defense ilipat na sa Office of the President parang primus inter pares mismo presidential intervention in times of calamity. So bago, mauna natin narinig yan ng Marco. Alright, Attorney Aquino, kayo ay National College of Public Administration sa UP at pinag-aaralan niya ito. Ano gusto niyo itanong kay Senator King? Una na po, Sir, Lyndon David po, Sir. Attorney David, sorry. Okay, po. Sir, siguro nabanggit po kasi kanina yung transfer of OCD to OE. And this has been something na pinag-uusapan na for a long while, whether we should have a dedicated department for that. What do you think in terms of our political culture capacity as a government na kaya natin magkaroon ng isang dedicated department for disaster, or do we only need an improvement with our current setup with the NDRMC and those? Ang NDRMC kasi parang collegial parang represented by all the departments. Pero actually, pagka tumawag ng meeting yung chaired by the Secretary of Defense and the Secretary ng DILG, di ba? Co-chair sila dyan. Pero mga pinapadala, mga undersecretaries, minsan directors, so hindi ganun ka-efficient, hindi ganun ka-effective yung nagiging output. Kasi puro representatives yung nandun. Pero pagka nasa Office of the President, ang dinadala niya, mismong pangalan ng Presidente, parang siya yung parang alter ego na rin. Parang he could be at par with the secretaries, with the heads of agencies. Ang na-experience ko nung nasa Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, OPAR, at that time, binigyan ako talaga ng grant ni President Aquino in fairness to him. Although lacking in resources, lacking in support, but yung kanyang mando, ito klaro. So every time tatawag ako ng conference, meeting about Yolanda, lahat halos ng cabinet secretaries nandun. Dalawa lang yun, hindi ko nakikita madalas, sinumbong ko kay Presidente. So, nung nag-usap kami, sino ba yung, kasi through media, tinanong ko siya ng media, lahat ba nag-cooperate? Sabi ko, everybody except 2. So, medyo may intriga. Kala ko, ipapayag na ako ni Pinoy kasi tinawag ko doon sa bahay pangarap. So, ang bungat pa naman sa akin ng kanyang EA, si ngayon, Fiscal Delantar, si June. Sabi niya, okay lang sir, okay lang sir. O minus to. Okay lang sir, okay lang sir. Yung mentor niya, ibig sabihin, bubulaw din ang rito. Pero mindset ko na lang, pag pinulaw mo ako, magpapaalam na ako kasi hirap na nga itong trabaho ko. Tapos, ang tanong sabi, sino ba yung dalawa? Dalawa, sabi niya, si Marba yung isa kasi usual suspect si Marrojas eh. Sabi ko, hindi Mr. President, napaka-vital na dalawang ahensya, DNR, DOTR. Paano akong bubuo ng CRRP na hindi kumpleto yung mga seaports at saka airports na nasira? Okay, DNR. Paano ako makakakuha ng mga yung sa mapping sa NAMRIA kung ang DNR hindi nag-cooperate? So kulang, hindi ko makakatapos yung pinapagawa mo sa akin na yung plan, yung comprehensive plan. Tinawag niya agad si June Delantar. June, tawag ka ng special cabinet meeting sa Yolanda. Ayun. Tapos voice naman si Pinoy, sabi niya noon, mayroong dalawa ritong cabinet secretaries na hindi nag-cooperate.
Hindi ko na sasabihin yung source, pero obvious naman ako yung source. So, the next time I called for a cabinet meeting, lahat sila present. So, yun. Kaya ang istorya noon, in record time, ito, medyo kasama ko rito yung mga staff dati sa OPAR na sinama ko na sa Senate. Talaga in record time, nabuo namin yung CLRP, 8,000 pages, 8 volumes, containing 18,648 projects, activities, and programs, PAPs. Unfortunately, with the funding of 167 or 170 billion pesos, multi-year naman yun. Ang problema, parang nasa dustbin. Ang ganda doon kasi meron pa kami doon na-introduce yung empathy, electronic monitoring platform for accountability and transparency hub for Yolanda, kaya empathy. Ayun, tinurnover namin sa NEDA. Map, ano yun eh, geotag, map-based. Makita ng publiko ang status ng bawat project, livelihood man o infrastructure, yung progress ng trabaho. Kasi naka-map eh. Ang pwede mong audit lang, mag-edit yung mga implementing agencies. Pero public, makikita nila. And they can point out kung saan nagkukulang. Sana na-institutionalize, natulong sa NEDA, hindi nagamit. Ang tumasos doon, USAID, at saka yung tinulong kami ng, maski yung McKinsey, attorney, civil yun yung McKinsey, nag-offer ng services na libre. Wala siningil na consultancy fee. Yung McKinsey, napaka-sikat yun internationally. I was warned by some cabinet members, huwag mo i-engage yan. Kasi bibiting ka yan, after 3 months, 4 months, iiwanan ka yan para ikontrata mo na. But I trusted them and they stayed on. Umalis lang sila nung nag-resign ako. Ang commitment namin dito sa pagtulong sa OPAR while you're still the presidential assistant. And they helped us at yung kanilang sa policy, ang galing nila sa policy naman. Halos hindi na, ang babata, kasi bata ni Atty. Linton, pero halos hindi natutulog. Sisipag at saka ang gagaling in foresight and everything. Thank you. Thank you, Attorney Linton. Dean, career graduate lang yata natin ng college no? July 16, career quick. So, ano, tingin mo yung dapat itanong kung anong hindi pa nagagawa ng Senado, just in case magkaroon yung big one na kinatatakutan ng mga taga-metro. Going back, nung nag-review kami ng back, narinig ko yung boses mo sa ganito. Rocky, ready ka? Sabi ng mga magulang mo dito, okay daw sila. I can forget that. Ako naman, Sir Pin, dahil natanong ko yung pinakamagandang time, it's more of a recommendation. Baka naman, kailangan matignan yung national building code kasi baka pag may mga technical experts tayo, baka kailangan may repasulit na mga conditions at considering medyo matagal-tagal na rin. So yun na yung akin. Din, salamat. If I'm not mistaken, I think nakapag-file ako ng bill tungkol sa building code pero hindi umabot doon sa parang nagkaroon ng hearing pero hindi lumabas yung committee report. Parang hindi na prioritize. So, very good suggestion kasi yung building code, importante rin sa resilience eh. Kasi kung wala tayong building code, wala tayong Bible, wala tayong susundan. Kasi a few years back na na-recall ko, may retrofitting ng mga buildings pero parang nawala na lang bigla, hindi na iniisip yung so dapat yung implementation siguro. And then I hope mag-umpisa sa pagripaso ng matas baka may kailangan. Tama din. At saka pwede natin isama doon, alam mo yung cultural heritage natin, like Escorza, Pin, yung Chinatown. Maganda sana yung pasal. Diba sa Europe, diba? Hirap na sila yung mga boarding. Tatanggalin nila yan, ibabalik na original, pero na-retrofit nila yung buong building. So pag sumunta tayo sa Europe, kita natin talaga, iba-iba. Kasi na-preserve nila yung, parang hindi nasira ng World War I, parang hindi nasira ng World War II. Para nakatayo pa rin yung building na pareho na itsura kung ano yung nakagisnan nung itinayo yung building. Siguro tama sa proposal na isama na rin natin ng mga areas na dapat i-preserve yung architecture ng araw. Alright, bago ako mag-shift sa ICC, anyone may tanong sa disaster? Myanmar, anything? Alright.
Punta na ako kay D. Sige, go ahead. I might add up po siguro. One thing po kasi nakaraniwan nakakalimutan when we talk about disaster is we always think about capacity as human resource na. But sometimes, meron din siya yung aspect of what we call anticipatory action, which is now something that we discuss across countries when it comes to disaster and resilience na conversations. And one thing na issue po ngayon with the Philippine DRRM Act is that although there is a provision there for a calamity fund, for the declaration of state of calamity, we don't have mechanisms that would anticipate the risks or the disasters that would come in the future, and then put some trigger for the release of some funding na wala pa yung calamity itself or other sources of capacity to prepare the communities. And one thing na napo-point out doon ng mga civil society organizations for the context of anticipatory action is that we don't have we don't have the law, but also we don't have the administrative policies pa na nag-enable po. So one thing na napo-point out po nila is when local governments take on anticipatory action, they're being flagged by COA. So, nawawala ngayon yung mga programmatic approaches sa local level na di-disencourage po sila. Okay, alright. Reaction, Senator? Mayor Benji? Actually, nag-retain sila under the law. Meron silang nire-retain na 5%, di ba? Mayor Benji, no? 5% na pagka hindi nagamit, walang disaster nangyari within 5 years. Inirelala na sa parang general fund. Yan. Kaya nagtataka ko, nung pumutok yung Taal, lahat sila nakatingala sa national government. Eh, kailan ba huling pumutok yung Taal volcano? More than 5 years ago. So, na-realign, so siguro pwedeng i-revisit, ilipaso yung batas na habaan natin yung pag-embargo ng pondo para sa disaster. Kasi kung 5 years, medyo ma-exit. Pag na-revert na sa general fund, wala na uli silang calamity fund. Kaya dapat medyo ihaba natin siguro yung period na kung saan nandyan yung calamity fund na hindi pwede gamitin. At kung ma-revert man sa general fund, siguro hindi 100% ng pondo. Magtira pa rin para sa calamity. Alright. We shift to another topic. Sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, tayo ay nasa konsultahang bayan. Panuhin natin sila ng Senador Bing Lacson. Dito ay nakikinig ang principal speaker at ang magtatanong ay nakikinig mula sa expert field na kanilang pinatutungkulan ngayon. Alright, punta tayo sa ICC. March 11, sino makaka-limot ng March 11? Tanungin natin si Dean Rocky Del Son. May dapat ba gawin ang Senado? May dapat bang tanong rin mo at pwede may recommend niyo sa Senado o sa susunod na mga Senado? Ito ang issue na pinakatiwa ko. Kasi dinasan benta din ako kaya yung daming alumni may pro, may ganun. Pero ang akin naman, wala namang mali sa inyo, lahat kayo may tama. Pero on the side of legislation, siguro po, sir, doon sa 1951 kasi, section 17, nandoon yung discretion ng gobyerno kung magkakandak ng investigasyon for purposes of filing the case dito sa Pilipinas or to give it to an international body that is conducting an investigation. So parang discretion talaga yun. Baka po pwede natin i-consider to come up with a specific legislation on the effecting of arrest, yung proseso. Kasi po, sa Rome Statute, yung sa 59, nakalagay doon yung proseso na may ano naman, may judicial process dito sa Pilipinas bago i-implement yung ano yan. Eh, ang sinasabi yata, dahil hindi na tayo membro, hindi tayo bound na i-comply yun. So, pumunta yun sa discretion ng Presidente as the ultimate architect ng ating foreign relations. Na tama din naman po. So, siguro baka maganda din na magkaroon ng specific local legislation na ganito ang gagawin kapag may
Thank you din. Alam nyo, nung interview na po ni successor sa, I think this was last Saturday, ang pinagandaan ko talagang topic ICC, hindi naman niya tinanong. So memoryado ko pa yung title noong 9851, An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Crimes Against Humanity, Organizing Jurisdiction, and designating special courts and for other purposes. Tama ba? Tapos section 17, ano? Sabi niyo nga tentative, hindi to definite, hindi mandatory. At sinasabi doon na yung isang state na kung saan nandun yung citizen na subject ng warrant of arrest ng ICC, parang sinasabi sa section 17, may dispense with the investigation and prosecution of that citizen kung meron na nag-initiate sa ibang country, not only ICC, but any foreign country na nag-initiate, pwede siyang i-extradite. Sa ICC naman, medyo definite. Wala akong pakialam kung kinitap nyo yan, basta nandito na sa amin, may jurisdiction kami dyan. Kaya yung US government, sila yung constable lagi eh. Pagka merong hindi maabot ng ICC, kinikitap ng Amerika at dinadala sa ICC, tinatry. Ang isang nakita ko lang na parang pagkukulang, and I hope hindi ako i-oust ng alyansa dito sa sabihin ko. Kasi may nabasa ako na isang nag-undergo ng trial. Inabot siya ng 8 to 10 years yata, including appeal. Kasi inappeal niya, na-convict siya sa ICC, sa court. Kasi inappeal niya sa appeals court, na-acquit. Wala nang parang provision ng ICC sa compensation. So kawawa yung tao kasi acquitted, nakulong ng 10 taon, siyempre nawala ng opportunity na magkaroon ng income, and yet walang compensation. Siguro pwede nating I'm sure magagalit sa akin yung mga biktima ng EJK, pero siguro magkaroon tayo ng batas na kung merong mapunta doon at ma-acquit, Philippine government na yung mag-compensate kung ano man yung commensurate sa kanyang lost income or lost revenue. So, isa yun sa naisip ko na pwedeng, and siguro gawin na natin definite, pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contentious issue ngayon, pwede nyo namang hindi surrender. Dati natin presidente yan. Ba't yung pinamigay? Nagkakaroon pa ng ganung issue. So, yun din. 2 cents for. Mayor Benji, your thoughts? Sir, noong panahon sir ni previous administration, we unilaterally terminated sa membership of this ICC. Now that we are now closely cooperating with them, what would be, when we get back to Senate, what will be your stance at this time with regards to membership? Ako kasi, ang position ko lagi is we should rejoin. Kasi ito yung global court for the hopeless, for the helpless. Kung nagkataong meron din, nagkaroon tayo, God forbid, magkaroon din ng dictatorship, at tapos napaka-helpless ng mga tao. No, meron ng genocide, meron ng crimes against humanity, pagkatapos walang ginagawa yung government. Although meron tayo tinatawag ng principle of complementarity with the ICC, na kung meron tayong ginagawa naman dito, nagka-grind yung justice system, wala silang karapatan para pumasok at mag-claim ng jurisdiction. Pero sa akin, mas importante siguro, we should rejoin para talaga ipakita natin na tayo'y sumasang-ayon doon sa mga anyway, di pa naman yung jurisdiction ng ICC, genocide, crimes against humanity, saka war crimes. Tatlo lang naman yung general jurisdiction nila. Yung mga simple murder cases, mga simple mga ibang cases, hindi naman nila pakikialaman nila. So I think we should rejoin. Attorney Lindo? Siguro po balikan ko lang yung dun sa section 17 ko na nabanggit kanina. Actually kasi for context lang po,
In terms of oversight, kalat po kasi yung authority. We have the Ombudsman Modelo, we have the Internal Affairs Service, which is internal to the PNP structure, we have the National Police Commission, the constitutional body, we have the Commission on Human Rights, pero investigatory lang yung kanilang limits of authority. Maybe this is something na we have to fix because, you know, one of the issues po na lumalabas dito is ito pong kalat na authority when it comes to law enforcement oversight, hindi po siya naging effective in disciplining the police over time. Or sometimes, naging effective siya pero for specific cases lang. Kapag medyo widespread yung problema, nagkakaroon tayo ng issues when it comes to sino ba talaga yung mag-take jurisdiction among these agencies. Minsan nagkakaroon ng parang competition, nagkakagulang sila. And namimili na yun ng forum, yung mga tao kung saan mas magiging favorable. Yung mga police, namimili din sila. So for example, internal affairs, They consider making it more independent or expanding its powers. No, magkaroon po siya ng specific provisions defining its jurisdiction and its structure. Maybe the NAPOLCOM can also be considered po in terms of its design as well. Yung membership niya, baka may kulang, baka dapat may mga certain people na nakaupo sa NAPOLCOM and not only yung membership niya ngayon. Kasi right now, may mga criticism na ang NAPOLCOM is nagiging parang rubber stamp ng mga policies. And minsan nagkakaroon din ng issues na hindi siya nakakapag-implement agad kasi kulang sila ng tao versus the how many hundreds of thousands of police officers. And in relation na din dun sa jurisdiction po ng Ombudsman Mulay or even the CHR kasi as mentioned, CHR is only investigatory. Wala pa sila nung mas expanded, mas stronger. Baka ito po yung mga kailangan natin i-consider in terms of the design of the oversight na makakapag-control para hindi mangyari at mapiprevent natin yung mga war crimes or crimes against humanity na perpetrated by our agents in the state. Ako ay katulad na Claymore na yung Internal Affairs Service, gaya natin doon sa Amerika na napaka-independent. Ngayon kasi hindi takot yung pulis sa IAS eh. Kasi yung IAS parang may veto power pa yung GPNP, parang under ng GPNP. So hapon, yeah, parang mas maganda talaga going independent. Ang one very effective disciplinary mechanism na hindi na napabayaan over time, na hindi naging active, yung PLER, People's Law Enforcement Board. Kasi yan, community yan eh. Sa isang community, sa Baguio City, ang nagbabantay sa mga pulis, yung mga citizens, yung mga taga-roon, at pwede silang mag-panong-complet. At saka, di ba Mayor Benji represented eh, ang community sa PLEP eh. At saka pwede ewan ko, hanggang dismissal, pwede, di ba? Pwede silang mag-dismiss. Ang NAPOLCOM, dapat limited na lang sila sa policy. Kasi policy making body ang NAPOLCOM. Pero minsan, nag-encroach na sila for some reason. Sila na nag-iimbisiga, sila nag-dismiss. Sila rin yung nag-restate. Kasi minsan, natin-demoralize yung police, dinismiss ng police, kamukat-mukat mo, na-restate ng NAPOLCOM. For some reason, I don't know how many reasons, or how much reason. Kaya, dapat delineated talaga yung responsibility ng bawat agency na pwede mag-imbisiga. Alright, mukhang maraming tatrabahuin si Senator Ping Lacson sa kanyang pagbabalik sa Senado. Tapos na tayo sa disaster concern sa ICC. Punta tayo ngayon sa national budget. Kabisado ito ni Mayor Benji. Ang Senado, ano pang nami-miss? What's the missing link na pwede niyo itanong? Cesar, kinas ko na yung baton sa kanya. Sa pagpali sa national budget. Mas kapisado niya na ngayon kaysa sa akin. Sir, yung national budget, I had a chance to talk to someone in the office of the President. Actually, one of the top rank personalities ng office of the President. And he was explaining to me sa yung issue regarding the budget. At binanggit niya ngayon yung resulta ng BICAM at yung GAA. Ay yung net pala at yung BICAM. So nag-comment sir ako na ang laki ng discrepancy. Sabi niya, actually Mayor Benji, in this discrepancy,
is a different animal. So ang tanong ko ngayon, sir, is, ano ba talaga, sir, ang nangyari doon sa BICAM? Sa inyong pananaw, because I'm pretty sure, sir, na with all your connection and all your networks, alam ko, sir, anong point, alam ninyo kung talaga nangyari doon sa BICAM. Ano ba? Kasabihan na to, yung Bicameral Conference Committee, yun yung third and the most powerful chamber. Kasi dalawa ng chamber, bicameral tayo. Lower House at saka yung Senate, Upper House. Pero kasabihan na yan, ang third chamber and pinaka-powerful na chamber, BICAM, especially sa national budget, yung General Appropriations Bill. And na-highlight ito din sa 2025 budget na imagine, paano papasa sa floor yung pag-ratify? Kasi yung BICAM, nilaratify lang yan. Na wala nag-point out na may mga blanco. Eh yung mga members, ba't sila nagpirma ng blanco? So dalawa lang yung tinitingnan dyan. Kung yung blanco kasama sa enrolled bill, kasalanan ng Malacanang. Sino nag-fill up? Sila nag-fill up. Eh inawin na rin nung vice chairperson ng APRO, si Congresswoman Limbo, na kumpleto yung enrolled bill, fill up lahat yung ano. So ang nag-fill up doon, ang tinuturo niya, technical working group. Aba, meron na palang 4 chamber. Technical working group na mas powerful pa sa third chamber na used to be the most powerful. Imagine, hindi naman mga members ng Congress yon. Paano sila mag-a-amend? Ang in-amend pa nila, hindi yung Senate version, hindi yung House version, parang effectively in-amend nila yung bicameral report. Kasi sila nag-fill in the blanks eh. So, baka ma-subjudice tayo, kaya tigilan na muna natin. Kasi nandito ngayon yung mga justices, pero silang oral arguments bukas. Eh, baka susunod ng mga araw, baka pinapatawag na tayong 5 dito sa ano pinag-explain tayo, sure cause. Kayo lang ho sumagot. Attorney Lyndon, bago si Dean, your thoughts on the national budget, ano pang pwedeng gawin ng susunod na Senado? I think one thing po is to institutionalize yung alignment ng national budget with the performance indicators of each agency. Kasi right now, we have what we call the OPIF, yung Organizational Performance Indicator Framework, na binababa po yan ng DBM to the different agencies. They have to fill out what they call the major final outputs. Pero most of the time po kasi, yung MFOs na yan does not translate to the specific performance indicators per each office and even for each person. And maybe that's something that we can consider for legislation, institutionalizing a performance indicator framework that covers from the national down to the individual members of government. Para po yung mga priorities natin in the budget would translate to actual performance. Kasi the budget is a declaration of our priorities, and most of the time, those priorities are set aside or doesn't even happen because of the performance once the budget is passed into law and then later on released to the different agencies. Ayun po yung aking recommendation. Yeah, very good suggestion, and I'll go beyond. Susuportahan ko pa yun. Kasi sa nangyayari sa national budget, kailangan strengthen natin, i-enhance natin yung role ng mga local development councils. Kasi like Baguio City, for example, nagka-craft kayo ng local development plan yung sa city. And yet, when Mayor Benji and the council submits your local development plan sa, say, Benguet or sa Regional Development Council, una-una yung timing off. Tapos na yung budget goal ng Malacanang bago pa lang nakasasabit yung inyong local development plan. Di ba dapat ang local development plan should go first before matakel yung ng DPCC o ng mga heads ng departments, yung NEP, yung National Expenditure Program. So dapat by January or even earlier, November or December, nakasabit na lahat ng lahat ng regional development plans sa Malacanang or sa DBM. Para masama sa discussion yung output lahat ng regional. Kasi sa akin ang tingin ko, yung national budget, ito yung lifeline ng ekonomiya ng Pilipinas, if not the country itself. Kasi without the budget, paano tayo mabubuhay? Paano masustentahan ng gobyerno? Kaya galing man sa utang yan,
galing sa revenues yan ang sustento para sa pamilya. Kung walang budget, gutom yung pamilya. So, mabuti na lang si Presidente, naglabas siya ng EO 82. Ito yung sabi niya, to enhance and strengthen the regional development councils. And true to his word, in fairness to it, every time meron kaming sorties sa mga iba't ibang lugar, Visayas, Luzon, sinasabi niya sa event niya doon sa lugar, yung meeting with the local regional development council. Maganda indication that he should go beyond the regional. Kung pwede po base pa ng provincial, city, municipal. Kasi ang budget process talaga, nagsisimula yan sa Barangay Development Council. And mind you, all congressmen, district representatives are represented. So ayaw nila mag-attend. Kasi pagdating sa Congress, sila yung hari. Insert dito, insert doon. Hindi sila interesado kung anong pag-uusapan sa mga local development council. Pero they can participate because they are members. Sa barangay, they can even send their representatives para makihalo. Kasi yung local development council, pag-draft nila ng local development plans nila, kasama community. Doon pag-uusapan, kailangan natin ng tulay dito, kailangan natin pagawa yung kalsada sa barangay namin. Doon lahat nasasama. And then ikukulit, paakit sa regional. Bahala na yung DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee, na mag-prioritize. Kasi ang aking pananaw, sino ba mas nakakaalam ng needs and priorities of the local government units than the local government officials themselves and yung mga taga-local government units? Kaya merong disconnect between the national budget and the needs and priorities of the local development units or local government units. Hindi alam eh. And then, pagdating course, pagsabit ng NEP sa House, hindi man lang sila nagko-consult sa mga mayors or sa agencies, basta magre-realize sila. So, naging outcome, hindi alam ng agency, hindi sila preparado sa in-insert ng congressman. Paano nila implement? Wala silang program of work, wala silang planning, wala sa priority nila. So, we end up with huge unused appropriations. So, nung in-average namin from 2016 hanggang 2020, or even beyond pa yata, the average unused appropriations sa ating national budget, year in, year out ito is 350 billion pesos. Imagine what 350 billion pesos could do to develop the communities or to enhance livelihood programs ng mga local government. I always question every time I interpellate, I would interpellate sa floor. Lagi kong tinatanong yung head ng agency, pag nakita ko insertion, alam niyo po ba ito? Ang sagot lagi, siyempre hindi alam, talagang hindi alam eh. Kung hindi nyo alam, how could you implement this? Hindi namin ma-implement. So, meron akong permission sa inyo, tatanggalin ko ito. So, kami, every time meron budget deliberation, sa amin kumukuha yung lahat ng amendments ko na kinaltas ko sa mga agencies. Sa amin kumukuha yung mga ibang, ito yung kawang-gawa na ginagawa ko sa mga kasamahan ko doon, magalit na sila kung magagalit. Pero doon sila kumukuha ng pang-realign nila. Kasi nando sa LBRMO, yung Legislative Budget Research and Monitoring Office namin, magtatanong sila ilan ba yung naka-float yan. So minsan nasa mga 100 plus billion. So doon sila huhugot ng pangalan. Kanina nag-uusap kami ni Dean Rocky, yung scholarship program. Meron man tayo sa yung pre-tertiary tuition, di ba, ng college, mga SUCs. And yet, sa experience ni Menak Osok siya, na merong scholar ng isang congressman na hinto sa pag-aaral kasi natalo yung congressman. Ito yung sinasabi ko kay Din kanina, ito yung tulong-tulong na pinatanggal ko nung nasa Senate pa ako. Kasi photo op eh. Andyan yung senador, andyan yung congressman, may photo op, binibigay yung cheque sa diretso. Well, I think we should really streamline. No? Kasi kami, kung senador ka, congressman ka, ang trabaho mo mag-legislate. Huwag ka mag-implement. Kasi nag-encroach ka sa executive branch. Ang implementation, iwanan mo sa executive.
Pagkapasa ng budget, oversight na lang ang trabaho namin. I-oversee namin, tingnan namin kung tama ba yung implementation ng batas na pinasa namin. Pero nangyayari, naging implementing agency na yung buong Congress. Congressman, Senator, sila na nag-distribute. Tapos we have become a country of ayudas. Sa akin, lahat ng ayudas, lahat ng dole-outs, i-consolidate na lang natin sa 4Ps. Kasi yung 4P, cover ng batas yun. Mayroong batas na nag-cover, nag-authorize ng 4Ps. At saka yung 4Ps is time-bound. Pagdating na 7 years, gagraduate. Pinalusog yung bata kasi kasama yung nutrition. Pinag-aral yung anak, kasama yung education. Tapos binigyan na hanap buhay yung pamilya. Nakatawid, nakagraduate. Eh yung AKA, yung AIX, yung MAIP, yung TUPAG, o kung ano pa yan, walang database yun. Walang pag-aaral yun, hindi data-driven yun. Whimsical yun. Kung sino yung maituro ni Congressman, na minsan, kaya nga minsan natanong kami bakit tumaas ng konti yung unemployment rate from 2, I think 3.8, naging 4.3. Sabi ko baka kasalanan ng ayuda eh. Kasi tinuruan maging tamad yung mga tao kasi alam nilang 15-30 may kukunin sila sa congressman nila. Baka yun pa yung nag-contribute sa unemployment rate eh. Kaya dapat i-revisit. Ako, pag pinapanood ko si Mayor Benji, na-inspire ako at the same time, natatakot ako for him. Alright, thank you, Senator Ping. Alright, from disaster concern to ICC to the national budget, punta tayo sa combating corruption. May pag-asa. Unahin muna natin ang NCPAC. Your thoughts, your recommendations, your question to the Senate. One thing is, of course, corruption is a problem for worldwide. It's not only with the developing nations like the Philippines, but it is also something faced by developed nations. Corruption comes in many forms, and by that, what I mean is, it's something that we need to study, look into closely. The policies, the interventions that we have to do is something that has to be common sense and data-driven. It has to be evidence-based. And because of that, I think what we need for combating corruption is not only government-driven action, but something that is born out of an interface between government and the active. And one thing na hindi po natin masyadong natatap is actually the institution, what we call NCPAG, or the National College of Public Administration and Governance, in the University of the Philippines. It's the first of its kind in Asia, in history. First school of public administration in the Philippines as well as in Asia. Pero it's called National College only by designation by the Board of Regents. It's not being utilized by any government agency that much. I think that's something that we can do in terms of legislative measure by formalizing the status of NCPAG into a government academic platform for interface, for consultations, for services that it can deliver in order to study corruption, promote certain interventions that are evidence-based, provide data that could inform the policy making that would address the corruption problems in its many forms. Senator? Yeah, ako ang naisip kong isang legislature, merong pending bill sa Senate, I think napas na ito sa House, yung government auditing bill, na kung saan ini-strengthen yung function ng COA. Kasi yung COA, reportorial lang eh, report ng report, implementation, tapos of course notice of disallowance, notice of suspension, hanggang doon lang. And nag-iintay na lang sila ng summons, or summonses from say DOJ, Ombudsman, and then eventually ng subpoena sa Sandigan o kung anumang korte. Bakit hindi na lang natin strengthen? Bigyan natin sila ng investigative powers. Kasi sila yung mas nakaka-appreciate ng kanilang findings, yung COA. I think it's time na isipin natin na palakasin natin lalo yung COA from a mere parang taga-sumbong lang o taga-call out lang. I-cloak na lang natin ang investigative powers. And I agree na with the support of the academy and the entire community itself, paano natin ma-inspire yung mga tao natin, kababayan natin, para makipag-cooperate
doon sa mga anti-graft and practices na mga agencies yung lumalapit sa corruption. Ewan ko, wala akong sagot sa ngayon, ano? But kung legislature pag-uusapan, one of my recommendations would be strengthen yung hindi kasi naipasa yun siguro napapanood yun sa YouTube yung interpellation between the sponsor of the measure, si Senator Robert Padilla and si Senator Coco. Siya kasi yung nag-sponsor ng government auditing code na ginagawa sa amin. So hindi na pa sa it has to be ratified in the next Congress kasi sa amin pagka inabot ng CDJ wala na yon, kailangan i-refile sa next Congress para matakil ulit. So yun, aside from the participation or yung involvement ng academic and the other CSOs and NGOs, kailangan talaga ma-strengthen po natin yung laban against corruption. Dean? Idol Cesar, baka pwedeng curious na ako, balikan natin yung national budget bago ako magtanong doon sa corruption. Kasi may nagsabi sa akin, chismis lang naman sa Pino, na kapag yung budget daw na galing ng Office of the President, ang ginagawa daw ng ibang mga congressman, yung mga importante na project na nakasama sa NEP, nilalagay daw sa unprogrammed appropriations. Tapos doon nila nilalagay yung pet projects nila para ma-ensure yung kasi yung unprogrammed appropriations nilalagay subject to excess sa savings at the end of the fiscal year. Kaya ang nangyayari daw, yung importante na programs ng gobyerno, medyo langit sa pwede. Ang tanong ko lang sa ating totoo bang ginagawa yun? Ano ang pwedeng gawin para maiwasan? During my time in Senate, wala akong alam na realignment from the regular budget. Tatlo yan din, no? Regular budget, special purpose fund. Nandiyan yung unprogrammed under the special purpose fund, which is a standby fund. And of course, automatic appropriations. Ito yung debt service, IRA, nandiyan yan, automatic appropriations. Ngayon ako nakarinig na nag-realign sila from the regular budget, meaning from the items under the regular budget ng mga agencies, dinala sa unprogrammed. Ang unprogrammed appropriations, standby fund ito na subject to 3 conditions. Merong excess na pondo sa treasury, kailangan certificate pa ng ano. And then merong approved loan. At saka yung pangatlo, program, merong third requirement dyan, merong revenue measure, sorry no. Merong revenue measure na magpopondo doon sa particular project na nasa program appropriations. And then kung may approved loan, siyempre, sama. Ang culprit, ito, sub-judice na naman ito, ang culprit doon sa PhilHealth na niralay nila yung 89.9 billion papunta sa program, yung additional 2 special provisions. Kasi tatlo yung special provision doon sa program appropriations. Yun nga, yung minention ko. Dinagdagan na lang ng special provision D and special provision E. Yung D, GOCC, which yung PhilHealth is considered as GOCC kasi nag-i-invest sila yung kanilang para mabuhay ang kanilang actuarial. Ang fifth, foreign assisted, wala pa nagagalaw naman doon. Mabuti na lang sa 2025, dinilit na nila yung dalawang provision. So, parang sasabi ko, baka napoprosi ko na ang magiging ruling sa PhilHealth, baka muti ng academic kasi nawala na yung dalawang, hindi na magagalaw yung pera ng PhilHealth. So, at any rate, nung narinig ko nag-veto si Presidente ng items under the program, sabi ko parang superfluous kasi built-in na yung veto authority ng Presidente sa program appropriations at saka sa special purpose because only the President is authorized to realign yung budget from the program to the regular because ginagamit yan pang-augment kung kinulang yung budget sa isang item under the regular under any agency, in-augmentan niya nanggagaling sa program appropriations. So, yun.
ang importante lang talaga rito, merong matyaga na nagbubusisi sa budget. Nag-check naman kasi when I was there, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, medyo pagka budget deliberation na, alam nila pagka nagtatanong ako, alam nila ni-research talaga ng mga staff yun. Yan, patulungan namin noon yung sa Social Watch sa Philippines. Yan yung one of my original gurus pagdating sa budget, kaya ako naging interested sa pagpusisi sa budget. Sa corruption naman, alam ko na suntok sa buwan ito naiisip ko. Yung sa anti-political dynasty doon. Kasi mas okay yung nagbabantayan si mayor, si vice mayor, si congressman. Paano kung mayor si tatay, vice mayor si nanay, congressman yung anak? Baka ano po kaya ang tingin ninyo dito sa anti-political dynasty? Twice na po ako nag-file ng bill para ma-define yung political dynasty. Kasi nasa constitution, pero sinasabi kailangan may enabling law. Wala namang enabling law, paano i-implement? So, twice, pero never pong, wala akong natatandaan na nagkaroon ng hearing. Ilan doon ko author ng senator? Hindi ko matandaan. Basta twice ako nakapag-file ng bill para ma-define. Ang definition ko parang second degree at saka same city. Na halimbawa, lolo, anak ko, kaya yung pamangkin, o kaya yung tatay, pamangkin, hindi ko pwede kung nasa same city. Yan ang natatandaan kong definition. Pero, let's see, kung tama sabi niyo din, suntok sa buwan yung... Ako naman po ay naniniwala na hanggat may bagyo, may pag-asa. Okay. Alright. Combating corruption pa rin, may pag-asa. Sabi ni Atty. Lindon, academic community, pwedeng makasama, political dynasty, ang malaking ambag yun para makumat. Alright, punta natin si Mayor Benji. Still combating corruption, may pag-asa pa ba? Anong pwedeng gawin ng susunod na Senado? Sir, scanning the environment. Ano nangyayari? First is, we have this political dynasty which aggravates corruption. Second is, kung titignan mo yung profile ng ating mga mababatas ngayon, probably about 50% or more are actually contractor na. So in short, sabi nga ni Secretary Simpson sa akin, alam, Mayor Benji, dati 10%. Pikit mata ko na lang yung 10%. Now they already abandoned yung 10%. They went up to 25%. Now they're raising it to 35%. Ngayon, 40% na. Ang masama, may porsyento na nga sila. Sila pa yung sila pa yung contractors. Sila pa yung supplier. Kaya ang joke ngayon dyan sa Kongreso ngayon is, wala nang SOP. Kasi sila na yung contractor kaya nawala na yung SOP. Wala na yun. Third is, kung titignan nyo, halos lahat na lang ng pagkakapirahan. Ang trabaho nila is mag-legislate. Pero lahat na lang ng pagkakapirahan, nakasawsaw sila. Sorry for the word, pero nakakuan sila. Lahat ng projects, yan sa MAIP, yan sa AKAP, yan sa TUPAT, nandyan sila lahat. Akala natin yung MAIP, akala ko nga yung MAIP, walang kanya kasi guarantee letter yan. Only to find out na they're so creative and innovative. Yan pala yung pondo na ginagamit nila sa kanilang medical mission. At sa medical mission, kukuha sila ng isang third party. Yung third party naman, i-jack up niya yung price ng medicine, i-jack up niya yung price ng services, para pagkatapos ng medical mission, meron pang rebate kung sa politiko. Ganun yun. So, kita mo, talagang ang dami nilang parang. Alam niyo yung pinabanggit kanina ni Sir King, tungkol naman dun sa scholarship. Alam niyo, wala kaming natatanggap na scholarship from CHED, to local government. Lahat yan sa mga babae. Pati scholarship ng TESDA, lahat yan sa babae. Walang napupunta sa amin. So this is the kind of situation that we're facing now. Another, we go to the PWA. Sino ba ang
namimili ng district engineer? At sino bang namimili ng regional director ng si Secretary Bunuwan ba? Anybody? Your guess is as good as mine. Ano? Alam natin kung sino talaga namimili. So, ito yung environment na ginagalawan natin na kalungkot. So, ang tanong ko lang sana, sir, what is your prognosis for the next 10 years, 20 years? Do you think you'll be able to really address corruption? Ako, mas concerned ko yung ballooning national debt. Kasi at the pace that we're, doing it, para bang, ako, I dread the thought na someday, or a few years from now, baka mag-grocery tayo, isang sakong pera yung, hindi tayo, baka yung mga anak natin. Kasi pwede dumating, once na hindi na natin kayang tustusan yung ating inuutang, magde-deport tayo, siguradong massive devaluation yan ang currency natin. Kasi walang value. So yun na nakakatakot. And ang number one contributing factor dito is really corruption. Kasi some people, they really don't know when and how to stop. Nagsisimula kasi ang corruption, yung bang gusto makatulong sa constituents, walang pagkukunan. Hanggang bandang huli, yung mindset nagpapalit. Kumukuha na rin ako ng komisyon para sa aking mga kababayan, at hindi na naman tabi na rin para sa akin. Kaya lumalaki na lumalaki. Hanggang sa, may kasabihin tayo, pagka nabasa yung talampakan, maligo na lang. So, pangkasawa na. I remember, as I said, din Attorney Lindon, Mayor, one of my first privilege speeches sa Senate, I was a neophyte senator kasi dumating ako doon 2001. March 2002. Ang title ng aking privilege speech, Living Without Pork. Dinitel ko doon yung sinasabi ngayon ni Mayor Benji na magkano inaabot, magkano nawawala sa corruption. At that time, 20% na lang yung based on our study and research. Yung some, hindi ko na nila lahat. Some, maybe most. 20%. Pero hindi lang doon nag-i-stop. Kasi at that time, malakas pa yung mga NPA, meron pang 2% yung NPA in some areas. So, ganun kalawak. So, parang ang naiiwanan sa program of work, parang less than 50%. Kasi siyempre, kikita yung contractor, may VAT, may taxes, lahat. Pag kinuwenta mo, sino matutal mo. And something funny happened. After my privilege speech, session suspended. So ako naman, noon akong time, kinuha ko yung mga notes ko, sabi ko, papakpakan ako sa interpellation nito. Kasi imagine, pork barrel yung aking, constitutional pa yung pork barrel at that time. Wala pa siya ng polis. So, kinuha ko yung mga notes ko, nagre-ready na ako sa interpellation. Session resume, gavel. After noon, session adjourn. Walang gusto mag-interpellate. And I prepared for that interpellation. Why? Kayo na mangula, bakit walang gusto mag-interpellate? Just to tell you a story, yung first 6 months ko, kasi siyempre, nagsimula yung Senate stint ko, July na yun 2001, because I won in May of 2001. So, yung opening ng Congress, July. Kinausap ko yung mga prospective mga staff ko, mostly galing kay Senator Enrique. Natalo siya nun, sabi niya, kunin mo yung mga tao ko, kasi mauusa yan, mga abogado. So, ginawa ko. Pero yung first meeting namin, tanda-tanda ko yun, long table kami, sabi ko, kung mag-join kayo sa akin, as a member of my staff, ang iniisip nyo, magkakapera tayo sa pork barrel, andyan yung pinto, lumabas na kayo. So nobody moved out, nobody got out. So I assume, nagkakaintindihan kami. And then, ginamit ko yung pork barrel ko, kasi meron 100 million na andun sa budget Sabi ko, pag hindi ko ito ginamit, siyempre, malakan yung na makikialam dito. Kukunin ni GMA ito. Gamitin natin, but with one purpose in mind. Inisip ko, tingnan ko lang ang itsura ng project na hindi kinaltasan compared to sa project na kinaltasan. Yun lang nasa isip ko. So ginamit namin. Meron ng 3 new staff members na leaders ko nung kampanya. Talagang sila, masipag na leaders. Ang kamalasan ng 3,
may fax pa nung araw, wala pa yung mga email, wala pa yung... Anyway, nag-fax, kinukwenta yung kanilang hahatiin na komisyon. So, immediately, I dismissed the 3 members of my staff and I filed charges against them sa ombudsman. Just to send a message na masi-stop ko kayo, wala tayong pasensyahan tayo. So, hindi ko na nasundan yung kaso sa ombudsman kung ano nangyari. But since then, after yung 2001 na yung second semester, pinurgo ko na. That's when I decided, sabi ko, maski pala hindi ka kumukuha ng komisyon, kung meron ka mga salbahin ng mga staff, papaikutan ka. Swerte nga lang na nakatanggap ng fax message, isang matinong staff, nireport sa akin. Sabi niya, sir, tingin mo ito, very interesting. Andun nga, nagkukwenta sila ng komisyon kung magkano hatian nila. Eventually, that contractor, yung nagpadala ng message, naging witness ko pa against them. Sila, nag-testify sila sa ombudsman. Yung mga contractor na nagpadala ng fax message. So since then, ayoko na. And when the Napoles issue, exploded right in our faces, di ba? Ang feeling ko lang ito, ako lang yung nakakatulog na mahimbing. Kasi everyday may lumalabas na pangalan. Basta feeling ko nun, ako lang yung masarap ang tulog kasi wala akong Napoles, kasi wala akong pork. Kasi problema nga sa pork, maski hindi ka kumukuha, ang impression, ang perception, may pork yan, sigurado meron yan. Sa akin na lang, iklaro na lang yan yung kwentahan natin, kwentas klaras, sa nakukuha ng komisyon kung wala akong pork. Alright, we're done with combating corruption. Punta tayo sa pinaka-importante, nasa local level, combating poverty at the local level. So, again, hihingin natin si Senator Bilacso na sagutin ang mga concerns at tanong na ating makasama. Simula tayo sa NCPAC. One thing po na na-observe ng mga scholars when it comes to our poverty alleviation programs is piecemeal yung mga ginagawang approaches with in terms of the law or in terms of the administrative actions that we take sa executive branch. One thing na kanina po mga sinasuggest ng ating mga scholars is a variety of policies. And most of the time, ito pong variety of policies nito, na-implement naman yun nga pa isa-isa. Tapos, minsan, they come pa isa-isa, tapos magkakalayo ng years na hindi na siya yung concern o yung hindi na yun yung kailangan natin na law. So one thing now we can consider in terms of policy making is the concept of what we call the legislative packages. And maybe my question on that is, have we explored this possibility of legislative package beyond the usual legislative packaging for economic or taxation and consider it in terms of poverty? So meaning may isang batas ka, pero yung laman nun, meron on education, meron on health, meron on redistribution of wealth, meron on social policy, and even the concern of national level na po ito, rather than local, yung ating pagkakaroon ng mas maraming matanda na population in the future, like Japan. Kasi if we remember, if we recall, one thing na na-point out that is about sa population ng Pilipinas is we are in the sweet spot of employment. Pero that was 2008. Ako po ay elementary pa nun. Now, anong year na po tayo? We're approaching the years na dwindling na yung ating workforce. And our elderly population will depend more on the dwindling population of the workforce. So this is something that we have to consider in terms of our legislative package. So maybe yun po, what do we have in mind in terms of legislative package? Have we considered that concept so far in terms of our previous records po? Thank you, Attorney. Ako ang approach ko, in-advocate ko ito since 2013 kasi when I was appointed OPAR o yung PAR, nakapag-ikot ako sa Region 6, 7, yung 8 kasi grabe ang poverty index yan talagang maraming mahirap even before Yolanda struck. Ang nakita ko doon, talagang kulang na kulang yung suporta sa mga local government units. So ang in-advocate ko noon, yung what I call BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment.
PhilHealth being represented by the local government units. Kasi sa pag-aaralan sa budget, at that time, ng panahon to ni President Pinoy, mas malaki pa yung unused appropriations. Pumapalo siya ng 450 to 470 billion a year. So nagkwenta kami, there were, at the time, 81 provinces. There were 143 cities yata, and municipalities 1,490 plus, and barangays. So we estimated, we calculated, kung ganito yung unused appropriations natin every year, bakit hindi na lang natin gamitin na ma-empower yung mga local government units? Well, easily, if we allocate or appropriate 1 billion pesos each to each of the provinces, 81 billion lang yun. Tapos kung i-appropriate natin yung the remaining, yung balance do sa 450 billion, kayang sustentuhan, but dapat may menu. Hindi pwedeng personal services, hindi po pwedeng MOE. Pwede lang ito sa infrastructure at saka livelihood. So pagka merong lahat, bawat probinsya, bawat municipality, bawat city, merong ganong nasa menu na gagawin nila, sisipagin silang gumawa ng matinong local development plans and popondohan, siguradong popondohan ng national government and iwanan sa kanila. Parang semi-autonomous. Pero merong safeguards like yung DILG, meron silang monitoring at saka meron silang tagapantay kung na-implement ba yung, paano in-implement yung appropriations na binigay sa kanila from the national budget. At kung hindi, merong sanctions na masususpend yung release mo for next year. Kasi imagine, if every province, meron silang 1 billion or 2 billion or whatever amount, siyempre ma-enhance yung labor force kasi may infra, may livelihood. Eh, hindi naman makapag-recruit from other provinces or nearby provinces. Meron din sila eh. So there will be healthy competition between and among different local government units, province man o municipalities. Pagalingan sila. Yung maiiwanan, ibig sabihin, napaka-inefficient ng mayor, napaka-inefficient ng governor. Kasi para-pareho kayo merong appropriation, pati hindi mo ma-implement yung sayo. Pati hindi ka makapag-prepare ng matinong local development plan para ma-implement mo. No. Mag-a-assist lang yung, of course, the vetting should be done by the agencies concerned. Kung infrastructure, i-vet naman yan ng DPWH bago i-release yung pera dahil siyempre titingnan nila yung kung ano yung program of work ng mga infrastructure projects. Livelihood, ganun din. So you can just imagine the job and the multiplier effect. Kung lagi may infra, may livelihood sa isang lugar and lahat ng lugar, edi manganganak pa yung, kasi kung mayroong nagtatrabaho sa infrastructure, sa livelihood, magtatayo din ng mga sari-sari store, magtatayo ng karinderya. So mag-generate ng livelihood, yung income from other sources in each of the provinces. And then later on, pwedeng as an incentive, mas malaki ibigay mo doon sa nag-paperform, medyo ipawasan mo sa hindi nag-paperform. So yun ang ina-advocate ko, attorney din, na sana, problema, nagpala ko ng bill tungkol dito, ayaw naman nilang suportahan. Kasi mas masarap yung nag-i-insert kesa sa nag-a-appropriate. So, yun ang one of the pitfalls or one of the biggest frustrations. Kaya, Benji, mabuti sinasabi mo, wala kang plano mag-senador. Kasi collegial, you're just one of 24. And there are 24 republics. Pagka natalo ka sa boto, talo ka sa boto. Another story, yung pinapasa yung train loop. I think train 1. Ang unang tanong ko, kasi kinurupog pa kami ng Secretary Dominguez. Tinanong ko sa kanila, ano ba yung, this was in 2017 or 18. What is our nominal GDP? At that time, para sabi na 17 trillion. Sabi ko, imagine this, VAT alone. Kasi ang dami-dami nating lines of exemption sa VAT. Binili namin parang 167. Pag sama-samahin natin yung exemption sa buong Southeast Asia, lamang pa yung Pilipinas. At that time, Malaysia had 6, Thailand had 14, if I remember my figures right. Ganun lang, sa atin 167. Sabi ko, imagine kung wala tayong VAT exemption, sa 17 trillion na GDP nominal,
bawasan pa natin, gawin natin 10% yung VAT. Easily, meron tayong 1.7 trillion. Sapat pa lang. Hindi natin kailangan yung trade. Kasi ang dami pa natin gagalawin dyan. So, pero hindi naman natin si zero. O ilan yung sa eco-zones, ilan yung sa power, ilan yung sa housing. Bawasan lang natin. Eh, ito na ang problema. So, kinausap ko si Secretary Dominguez, saka si naging NEDA, because he was then Undersecretary si Kenneth, si Carl Calchuan. Because ito lang ang request ko sa inyo. Baka pwede yung mga kasama ko rito, iwanan naman ng Presidente. Napagbigyan nyo ito kasi sponsor naman ng Department of Finance. Tapos ako yung mag-i-sponsor sa floor. Of course, housing, nandiyan na, alam niyo kung sino sa housing. Sa power. Sabi ko, yung mga stakeholders, may mga conflict of interest, baka pwedeng iwanan naman, hindi naman siya tatanggihan. At saka hindi naman lalahatin, babawasan lang yung VAT exemptions. Ito na, nasa floor. Alauna na madaling araw. Inintroduce ko ng amendment ko. Isa pa lang, nag-amend ako sa isang item pa lang. Meron nang tumawag, oy, baba kayo rito, tatamaan yung power mo. Baba ka rito, tatamaan yung housing mo. Eh kami, pag nakakorum na, minsan pagka ganun, pokpok na lang yun, maski, kasi wala magkukasyon ng quorum. Ano na yun? In objection, pag wala, carried na yung amendment. Eh nagtawagan na. Baba kayo rito, dahil tatamaan yung ganito mo. Nagbabaan ngayon, talo ko ng isang boto. 8-7. Sayang. And then the next Congress, pinapag-usapan noon ni Secretary Dominguez kung pwedeng ako yung mag-chairman ng Committee on Finance. Sabi ko nabudol niyo ako doon sa train eh. Ayoko mag-chairman ng Committee on Finance, baka mabudol na naman ako. Kasi nung sinasabi ko, nasa si Secretary Dominguez. Sabi niya, not feeling well, sabi ni Carl Chua. Sabi ko, pasususpend ko ito, baka pwedeng tawagin mo lang yung pakiusap kong kausapin naman ni Presidente itong mga kasama ko dito. Masama rin pa kayo naman. In-abandon ko ng amendments ko. Sabi ko, I would like to terminate my individual amendments. So yun ang history ng trade. So hindi, collegial, you're just one of so many. So good luck sa'yo kung naman yung nasa isip mo. Alright, going back to combating poverty at the local level, Mayor Benji. Sure, my question is related to the relationship between poverty and corruption. So, there's no doubt there's a direct correlation. Pero magkakwento muna sa ako. Sabi nga nila, ano yung pagkakaiba ng ordinary team at political team? Ordinary team, pag tinakawan ka, sasabihin mo sa kanya, tatawagin mo siyang hayop ka sa mamatay ka. O kaya sana makulong ka akong buhay. Pero yung political team, pag tinakawan ka, tawag mo sa kanya, honorable. Kaya sir sa akin, pinatanggal ko na sir yung honorable sa akin. Ayaw ko sir tinatawag ng honorable. Ngayon sir, nandito sir tayo, nakalive tayo sir. Kasi ang tinatarget sir nila yung DND na nakakalungkot sir isipin na nung nakikipag-usap sir ako sa ibang itong mga grupo na ang lagi sagot nila, mabuti pa siya. Kahit na marami siyang ginakaw, basta nagbibigay. O kaya, ang sir is, ninakawan ng 2 bilyon, nakaw ng 2 bilyon, nagbigay ng 5,000, mahal na siya. Ganun sir ang pananaw ngayon. Kaya sir, sana, naka-live sir tayo, can you explain sir in layman's term, direct relation between corruption and poverty, based on your own mga experiences mo sir, kasi malawak na sir experiences mo. Directly proportional. The higher the corruption, the higher the poverty rate. Hirap sagutin ang sagot mo, Benji, kasi I share your frustration. So, minsan wala rin tayo magawa. Maybe we can be assisted by Dean Rocky and Attorney Lindon, kasi sila yung from the outside looking in, mas maganda siguro yung perspective ninyo. Ako, Sir P. Lahat kami, ang generation namin dito sa Gulf, dumaan kami sa hirap.
Ngayon naman, mahirap pa rin kami, sir. Pero at least yung mga anak namin, hindi nadaan yun. Ang panabla ay talagang yung pag-aaral. Kaya ko na-tanong kanina yung scholarship na sabi na ni Mayor, bakit wala silang nakukuha from CEFRA? Kasi parang ang kwento, it has become highly politicized too. Unlike before, competitive exam siya. So baka pwedeng ganun din ang policy ng mga agencies na in charge sa may competitive exams para malaman kung sino yung pwedeng kukuha ng professional courses, sino yung may skills na kukuha ng technofolk, at kung sino yung mga pwedeng mag-tennis para sa athletics naman. Tapos ang ating ano lang, something very personal. Isa ngayon, sa team, dumadami yung mga bata na may challenges, learning disabilities. Halos lahat na ng pamilya may mga ganon. Kung meron tayong national kidney, may lung center, may heart center, baka pwede po ninyong tignan yung posibilidad na magkaroon ng specialized, kasi ang mahal po ng ginagastos ng mga magulang ng mga may ganito mga bata. So baka pwede natin matignan din sa video. Kaya partner sa iyo lang. Siguro yung dun sa question po ni Mayor Benji po. In terms of the relation, what academics would say is, ang corruption po is known by another term. And in academics, we call it site transfers. Bakit po site transfers? Di ba po yung appropriations, it's from the national government to the agencies and the local government. So that's what we call direct transfer. So usually it's top-down. Yung ngayon, yung site transfer, it happens within that system. So parang magkakatabi po yung mga politiko, nag-aabutan lang sila. Yun yung idea, kaya yun lang po yung ibig sabihin ng site transfer. Ngayon, ang isa pong kaakibat ng academic terms, what we call the internal costs. Sa economics, ang tawag naman po, ang view po nila doon is what we call the leakages. Meaning, kapag nagkakaroon ng corruption, meron po mga certain portions ng ating economy na nabanggit na po ni Senator kanina, na this is what we lost because of corruption. Now, ang kapartner po ni supposedly internal cost. What do we mean by internal cost? Meaning, we make it difficult for politicians or public officials na appointed to do corruption. And this is called internal cost because these are mechanisms within each institution. Dapat nandun po siya, either it's a legal mechanism, it's a political mechanism, or an administrative rule na magbabawal or mag-prevent yung ganitong mga transactions that we call site transfers. Now, yung po sa relationship, no? In terms of its effect or its impact on poverty, ako po nanggaling din po ako sa mahirap na pamilya. Ang akin po grandparents ay landless farmers. Yung nanay at tatay ko po lumaki na ganun din. Tapos, ang nangyari po, kaya lang po sila nakalagpas sa kahirapan dahil sila tawag na out-of-pocket expenses. Meaning, sila yung kumayod, sila yung nag-hard work, sila yung gumastos para makaahon, para maghanap ng opportunities. And this is something na dapat po sana hindi nangyayari when we talk about poverty. We value the hard work, we appreciate the experience na pinagdaanan, pero this is something na speaks of what we need to do for the National Poverty Alleviation Program. Kasi ang nangyayari, napapasa yung burden to individual people na makalagpas sa poverty line. When dapat, the budget that we allocate to different programs should address a certain portion of the poverty problem. This should be a national expenditure priority. Yun po yung nangyayari. Instead, ang nangyayari in reality is out-of-pocket expenses. Dahil nga, low yung internal cost, nagkakaroon tayo ng site transfers. So yun po yung, ang burden ngayon, napapasa sa individual persons to make themselves out of what they have right now, make themselves a more comfortable life for them and for their children. Pero habang tumataas po kasi yung corruption over the years, tumataas yung kahirapan, tumataas yung divisions,
nagkakaroon ng hopelessness, hindi na po nangangarap yung ating mga kababayan. At sa oras na hindi po mangarap yung ating mga kababayan, mawawalan na po tayo ng political will, vision, and we elect officials na wala din pong dream for our nation. Yun po yung problem. Na-visualize ko yung sinasabi ni Attorney Lyndon, na-visualize ko. Alright, last round. Pinag-usapan natin yung tungkol sa ICC, pinag-usapan natin tungkol sa disaster, combating poverty, combating corruption. Of course, pinag-usapan din natin at the local level. One last round. Maliban doon sa mga pinag-usapan natin, ano sa tingin niyo ang dapat marinig ngayon na Senator Ping? O tag-iisa kayo. Simulan natin kay Dean. Maliban doon sa mga pinag-usapan natin, ano pa ang dapat marinig ng mga tumatakbong senador? Ano ang dapat marinig ng susunod na senado? Ay nandito ngayon sa Senator Ping, ano pa ang dapat niyang marinig? Kahit isa lang. Yung theme natin ngayong hapon, good governance beyond elections. Kanina nung nagkakapit tayo, tinanong ko, may narinig ako na hindi mo daw ginamit ang pork barrel mo sa Senado, except for the one instance na nabanggit nito. Tanong ko ulit sa inyo, pwede pa lang mangyari na ang isang senador ay makakapag-perform ng kanyang functions kahit wala yung pork barrel na yun. Kasi ang sagot ninyo, that is good governance in reality. So sana magaya dito mga ibang kasama. So paano ninyo nagawa yun, Sir Pete? When I first ran in 2001, I was number 11. Muntik matalo. Kasi bugbog sarado ako yung GMA noon eh. Nandiyan si Mawanay, nandiyan si Rosbad, ginawa akong drug lord, ginawa akong money launderer, etc. etc. It took them, I think, 10 years. Si General Corpus went to my office when he was still alive and humingi ng apology, and he even went beyond personal apology. Nag-ano pa siya, nag-air pa siya sa public na he was apologizing because he was taken for a ride ni Mawanay. Si President Jeme, in fairness to her, yung volume 2 ng libro niya, inamin niya rin na nagkamali siya. Meron pa akong hinihintay na mag-apologize. Yung Philippine Daily Inquirer, I filed libel cases against several personalities, including Inquirer. They talked to me, gusto kong settle. Sabi ko, ang gusto ko lang ma-restore yung aking honor, yung reputation ko na nasira for the longest time. Kung pwedeng maglagay lang kayo ng maski sa tabi ng obituary ng public apology. Ang offer nila sa akin naman, among other things, gumawa ko ng news article, ilalagay nila above report, if not headline. Sabi ko, I don't need that. Ang kailangan ko, yung apology nyo na nagkamali kayo sa mga sinulat ninyo. Sabi ko, teka muna, bakit ba araw-araw ko na sa diary na sa headline? Kasi lumakas yung circulation. Sabi ko, ganun lang pala yun. And a member of the firm ito, na very close to sa first couple. No, nung overtime, nung medyo okay na, humingi ng lunch. Sabi ko, attorney, 2 years lang ako. Total tapos na. Ako naman, very forgiving ako eh. Hindi lang nakakalimot, pero forgive ako. Bakit niyo ako napagkaisahan? Simple lang sagot niya. Pag-upo ni GMA noong 2001, naghahanap daw sila sa horizon kung sino yung pwedeng makalaban sa 2004. Pasensya ka na, kasi when I was CPNP, I was rating, mataas talaga ang aking approval sa trust rating noon. Even higher than most cabinet members, if not all the cabinet members of President era. So pasensya ka na, ikaw yung nakita namin, kailangan sirahin ka namin. Ganun ka, sabi ko, alam di ba, attorney, maabot ako sa punto na papasok, hindi na ako pumunta sa restaurant. Kasi pag papasok ako, parang nagbubulungan ng mga tao. Dahil naniwala sila na ako'y drug lord, naniwala sila na meron akong $320+ million stashed in some foreign banks. One bank, kasi nag-alala ako kasi noon, Citibank ito eh, na ang dami kong pera doon. So inisip ko, baka naman nag-deposit sila under my name, tapos we will just to prove na meron akong deposit.
So I wrote the regional officer for Asia, I think, or Southeast Asia, na kung kani-kanino ba itong mga account numbers na ito. Kasi yun ang inimbento ni Mawanay noon. Talagang ang dami. Sumulat sa akin yung regional officer. Ang pattern ng mga bank account, sabi niya, pattern ng credit card ito, hindi ito bank accounts. Pero, no matter how I explained at the time, lunod po ako sa propaganda. Hindi pa uso ang fake news, katakot-takot ang fake news na yung inabot ko. 2001, and so on. Tapos, yun lang ang istorya na kung bakit ganun inabot ng buhay ko. Whereas, when I was chief PNP, I remember, inabot kami ng late dinner, naka-informe kami, may kasama akong ilang staff. Alam niyo, spontaneously, talagang kinilimutan ako kasi when I entered the restaurant, Chinese restaurant ito kasi medyo malakas po ako sa Filipino-Chinese. Kasi mostly, nare-risk ko namin sa kidnapping mga Filipino-Chinese. And spontaneously, may mga tumayo ng pakak-pakak. In contrast, nung pinapakan na ako, ayoko nang pumasok sa restaurant kasi tingin ko nagpupulungan, ito na yung drug lord. Ganun kasama, kaya nakakatakot itong AI. Kanina pag-usapan din natin yung AI. Put into good use, napakaganda. Pero pag napapunta sa masamang kamay at masamang balak, ang daming tatamaan. Kasi yung sabi ng attorney, yung perception, yung fake news, yun ang magiging reality. Yun ang papaniwalaan. Kaya, anyway, special expertise mo yan, attorney, yung sa technology, sa technical. So, yun lang gustong ma-share. So, kaya manalo because when I ran for re-election in 2007, I was number 3. Hindi ako nahirapan magkampanya. Wala akong pork, wala akong pan-dole out, pero tumaas yung aking ranking nung nanalo ako. Same thing in 2016. I was number 4. So, maski walang pork, sabi ko, living without pork, literally and figuratively. Kasi living without pork is healthy. Diba? And living without pork na may barrel sa dulo, kaya. Yun lang ako may share sa inyo mga experience. I want to end my participation in this program. Alis ka na ba? It's not from me. Galing sa aking anak. May anak ako na political science student. Nabanggit niya na politics is a dirty word. In fact, politics is an ugly word. Kaya lang, we cannot live without politics. It impacts our lives, tapos it breaks families, it causes friends to unfriend sa Facebook. Ganun naman. Kaya sabi niya, kailangan we should find an inspiration. We cannot turn our back on our politics, otherwise our politics will turn its back on us. Diba? Masama pa ganun. So, ang inspiration na napakaganda itong good governance. And please continue what you are doing. I find comfort in the presence of Manong Benji and our dear Senator. Sabi na ako pa, napanggit ko kay Idol Cesar kanina, yung listahan naman ng pumapasok sa survey, nakakaiyak. Kaya sabi ko, hindi nandyan naman yung inaction. Kaya siguraduhin natin para hindi nakakaiyak naman. Self-inaction for Senator. Thank you. Ito po na si Prime Minister saka President ng France, si Pompidou. Sabi niya, anong difference between a public servant and a politician? A politician thinks of himself and the next election. A public servant thinks of the nation and the next generation. So, on that note, maraming salamat sa ating attorney. Thank you, attorney. Ikaw muna, attorney Lindon, pauhuli ko na si Mayor Benji. Paano din natin isang bagay na sa tingin mo na dapat marinig ni Senator Lacson? Siguro po, one thing is history would show that Senate is an institution of stability.
And history would also show that the Senate requires 1, wise people and 2, experienced people. Wise people And and experience. experience. Wise and experience. So for that, Kaya naiiyak ka, ayaw na po. so possibly yun po. I think that's something na we have to think about as voters, na maging standard natin when choosing for candidates. And I think pinapakita po kanina yung profile namin, and isa lang naman po yung kandidato po kanina dun sa mga speakers. And tayo na po yung bahala to check the wise portion and then the experience portion. And I think I would end with the comment na na-receive ko po nung nalaman ng iba na pupunta ako dito. Ang sabi nila sa akin, wow, you're in the presence of a good senator. So maybe I can do that. Okay. Sige, Mayor Benji. Pinapakinggan ko si Sir King kanina. Parang gano'n yung nangyayari sa akin. Pag-aari ko ito, pag-aari ko yun, pag-aari ko yun. Yung buong Baguio. Kuminsan pag may nasasalubong akong taxi driver, kasi sila yung nagkakalagay ng payments kasi bayad sila. Parang pili ko rin, sir, parang gusto ako sagasaan eh. But nonetheless, isa sa mga alam niyo, every now and then, kinakausap ko si Sir P. Sir, tatakbo ako. Ang lagi niya sinasabi, Benji, masaya na ako sa ginagawa ko. Mas nakakatulong ako, mas nararamdaman ko yung impact ng ginagawa ko. Kasi very human-centric si Sir P. Lagi niya iniisip, ano ba, pwede kong gawin para sa bayan ko, pwede kong gawin para sa kapwa. Kaya instead na may pamanggit din ako sa kanya, gusto ko lang sana marinig sa kanya. Sir, what prompted you to decide to go to that? Okay yun. Hindi ko rin alam ito mga staff ko. You know, ang biggest motivation ko, equally compelling doon sa para bang may magagawa pa ako. Kasi tuwing na-observe ko yung nangyayari sa budget, namimiss ko yung Senate. Kasi kung nandun ako, may magagawa sana ako. Tsaka itong mga staff ko, every now and then, once a month yan, magpapaklak, dadalawin ako doon, haharanahin ako. Sir, bumalik ka kasi basta gusto namin bumalik ka. So, ako naman, parang tapos picture taking kami. Nakapag-tweet nga ako minsan na yung band that we have established among ourselves. Not because of loyalty, but because of integrity. Alam nila yan, nandito yung iba. How we manage our office. Siguro ako lang yung, again, pagbubuhat dito, ako lang yung senador na yung mga alam niya applicants for franchise, yung mga lobby money. Sumusulat ako dyan talaga. Meron kaming pro forma na letter, papadala namin doon sa applicant na kung merong member of staff o maski sino mag-represent, ito yung number ko, tawagin niyo po. Then came a time, merong congressman nagpadala ng pera, hindi sa akin, kasama ko senador. Para rin yun sa Matthew Black. So, yun. Mag-usap daw kami kasi sabi ko, meron akong sulat. So, wave ako dyan kasi may letter akong dahil pinapadala. So, hindi ko kukunin. So, we ended up, kung susoli naman doon sa congressman, hindi ko may mention. Anyway, inisip ko, baka hindi may soli doon sa pinanggalingan. Kakilala ko yung presidente ng kumpanya, tinawagan ko. Sabi ko, gusto ko lang malaman mo na yung pinadala niyong pera, hindi namin kinuha. At iba, nandito, pero hindi namin ibabalik sa congressman, ibabalik namin sa iyo. So, hiyang-hiya yung globe ito, globe. Hiyang-hiya, humingi ng lunch. Kami dalawa ni Tito Sen. Kung pwede makalunch kayong dalawa kasi i-explain lang namin. Sabi ko, okay lang, ang point ko lang naman, kaya ako sinabi sa iyo, baka ang impression mo, kinuha namin kasi hindi nabalik sa iyo. So, nag-lunch kami, wala namin yung pagsusulit. Sabi niya, alam niyo kasi yan, wala na sa kamay namin. Kasi kumuha kami ng lobby firm, bahala sila, package yan. Package yan, na bahala na yung lobby firm na magpag-usap. Kami, nakaupo lang dito, sila na yung bahala. Anyway, sabi ko, hindi nyo ba natanggap yung letter ko? Ito yung meron akong contact. Yung office naman natin, saksakan ng bagan. So, nakarating na yung pera, hindi pa lang natanggap yung sulat.
So ito yung sabi ko, ito yung file. So, yun. Ang daming pwedeng pagkakitaan sa Senado, sa Kongreso. Depende na lang sa tao. Sabi ko kanina, kukantuan kami ni Mayor Benji. Sabi ko, ang key here is consistency. Once na sumablay ka, binayulate mo yung code mo, yung self-imposed code, yun ang standard mo. I guess, he knew exactly what I meant. Kasi pagka meron kang exemption na isa, binayulate mo yung code mo, yun ang standard mo. Maniwala ka, yun ang kakalat. Kasi pagka nagsalita ka ng ganito, meron mong sasalita, hindi totoo yan kasi ako, pinigyan ko yan. Baka maayat tayo lahat dito. Alright, on that note, pasalamatan natin yung ating mga panelists. Dean Rocky Gonzalo, palapan natin. Mayor Benji Pagano, thank you. Attorney and Leader, maraming salamat. Of course, Senator Bing Lacson. Ang dami natin natutunan ngayon. Conclusion, may pag-asa. May Bing. Magandang hapon sa inyo lahat. Kasama yung prof na. So dito tayo. Yes. Phone ko. Okay po. Sorry. Kimi, saan kami titingin? Alright. Sir, salamat. Mayor. Thank you.